Welcome back to Good Morning Boss. At nandito pa rin tayo sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife kung saan napapaligiran talaga tayo ng Mother Nature. At perfect dahil nakapanayam ng Good Morning Boss si Mondita Lim ng PAUB. Panuorin natin yan sa special segment. Kasabay ng pagdiriwang ng International Day for Biological Diversity, pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagbibigay awareness hinggil sa ating biodiversity. Halos lahat ng mga bansa sa buong mundo ay nagdiriwang para sa biological diversity or samot-saring buhay. Very special para sa atin sa Pilipinas ang selebrasyon na to kasi tayo sa mga bansa na may unique na biological diversity. One of 18 countries na maraming mga species na dito lamang sa Pilipinas nakikita. At ngayong taon, water and biodiversity ang napiling tema. Nare-recognize ng buong mundo kung na meron na tayong problema sa water supply. Kung pangangalagaan natin ang mga ecosystems na to, katulad ng ating gubat o mga lawa, makakatulong yan para ang supply natin ng katubigan ay hindi maubos para sa sambayanan. Nakakatulong din na tayo ay magtipid ng gamit natin ng tubig. Pagka wala ring habas na ating gamitin o dumihan, yung i-pollute, no? Ay eventually wala tayong clean water to drink. Magtulong-tulong tayo, no? Hindi lang responsibilidad ng DENR ang pangangalaga ng ating biodiversity, kundi pati ang ating mga kababayan at lalong-lalo ng ating kabataan kasi sila ang magmamana. Para sa kapakanan ng mga susunod na pribilehiyo at responsibilidad din nating maipasa sa mga kabataan ang pangangalaga at pagmamahal sa ating biodiversity. Kaugnay nito, nagsagawa ang DENR sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center ng isang youth camp. Isang highlight ng ating International Biodiversity Celebration ay ang participation ng ating mga kabataan through our youth camp. At nakita namin na maganda itong parke na venue. It's a different experience in learning. Kakaiba to sa usual na classroom na lecture kasi dito mismo maraming mga greens, no? Maraming puno, maraming mga halaman at maraming mga ibang hayop na nakakalipad-lipad at nakakalaya. It makes the learning more fun. Mag-enjoy sila sa kanilang ginagawa. At summer ito, kesa naman nasa bahay lang sila na walang ginagawa at tumatak sa kanila. Kung ano man yung matutunan nila dito ay tumatak sa kanila to at madala nila hanggang sa kanilang paglaki. Ayon na din kay DENR Director Lim, ngayon pa lang may magagawa na ang bawat Pilipino para hindi na mabawasan ang endangered species sa kasi isa tayo sa mega biodiverse country sa buong mundo. Pero isa rin tayo sa mga bansa na na-identify na isa sa mga biodiversity hotspots. Ibig sabihin, may mga species tayo at mga ecosystems na threatened na rin, na maaring mawala o maubos. No? So, ayaw natin na dumating sa punto na hindi na natin ma-recover ang ganda at kakaibang resources na to, na biological resources, no? Hindi na tamang tayo lang ang nakikinabang sa ating natural resources. Bawat isa sa atin ay may tungkulin at kakayahan na maging mabuti at mahusay na tagapangalaga ng samut-saring buhay. Mahalaga na yung mga kababayan natin na nakatira sa paligid at sa loob ng protected areas ay naiintindihan nila na napakahalaga ng kanilang lugar para sa pangangalaga ng samut-saring buhay, na kung saan pag nakatulong sila sa pangangalaga ay makakapagdulot ito ng mga ecosystem service. So sinasabi natin mga basic services na galing sa ating samut-saring buhay tulad ng tubig at livelihoods. Yung most of these protected areas ay ecotourism areas din. Nakikipagtulungan tayo with the Department of Tourism para ma-promote ang mga ito at
at the same time ay mapangalagaan. Gusto nating madayo, no? Ay hindi naman masira din. So long-term, sustainable ang ating mga tourism activities. Para mas matagal ito, no? Para mas matagal pa na makakapag-provide ng enjoyment, recreation at saka information, biodiversity information sa mga susunod pang henerasyon. Parte tayo ng biodiversity. Huwag nating patayin ang pag-asang makaranas na maginhawa, masagana at maayos na titirhan ng mga susunod pa sa atin. Sana po ay magtulong-tulungan tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan, ang ating samot-saring buhay. Maraming mga hayop at halaman, mga ecosystems na dito lamang sa Pilipinas nakikita. Kung anuman ang mangyari sa ating samot-saring buhay, ay malaking epekto niyan sa ating pang-araw-araw na kabuhayan.